ng patas, mga duwag! Ang ingay nito? Bitawan niyo yung tiyo ko! Huwag yung tiyo ko! Tapusin natin ang laban na to. Pumirma na tayo. Yan! Huwag kang pipirma. Pirma! Pirma! Pasensya ka na, Eugene. Walang yaka, Kapitan! Kakabkami mo pa yung mga lupang minana namin sa mga magulang namin! O bakit? May magagawa ka pa ba, Eugene? Pumirma ka na! Magkano ba yung binayad sa'yo, Kapitan, para ganito yung kami, ha? Kasyang-kasya na para sa pangangampanya pa sa darating na eleksyon. Tignan natin kung hanggang saan niyang tigas mo. Tama ko! Huwag yung asawa ko! Huwag yung asawa ko! Huwag yung asawa ko, Kapitan! Hindi ko mabilang kung ilan ang pwede ko gawin dito sa asawa mo. Pwede ko siyang gilitan. Pwede kong hiwa-hiwain. Pwede kong kalbuhin at dukutin ang magaganda niyang mga mata. Putulin ang kanyang dila. Ipakain sa aking mga alagang aso. Pero, siyempre ako muna. Ang bango! Sige na. Pakawala mo yung asawa ko. Pipirmahan ko na. Eugene, wag. Pirma! Sabi nila, lahat daw ng mabuti nating ginagawa ay nasusuklian din ng kabutihan. Pero sa kaso ng mag-asawang Eugene at Sarah, buhay ang naging kabayaran sa intensyon nilang tumulong sa kapwa. Isang ordinaryong barangay tanod si Eugene at isang simpleng may bahay naman si Sarah. Pero dahil sa galit at puot, magigiba ang kanilang tahimik na pamumuhay ng isang malagim na trahedya. Mahal, kamusta ronda nyo? Namiss ako kagad, oh. Siyempre. Ano bang tinatanong mo? Kung nalagay ba sa delikado yung buhay ko? O... Sana naman pwede akong mag-alala, di ba? Kasi asawa mo ko, so pwede lang yun. Okay lang naman, di ba? Parang ano? Loves kita, syempre, ganun talaga. Talaga? Loves mo ako, Bakit? Yung kape! Baka na nanahimik yung kape, guguluhin mo eh. Talaga, landi-landi mo. Hindi. Ganun talaga. Kasi nandyan ka, kaya malandi ako. O dapat lang, subukan mo mag-kasi sinasabi ko sa'yo. O ano? Ano? Gusto mo ba ako mag-resign na lang sa barangay? Kasi if naman, Diyos ko, buhay mo na yung trabaho mo, no? Di ka nga mapirmin pag di ka nakakatulong sa ibang tao. Diba dati nga gumawa ka pa ng grupo? Diba para lang ilaban yung lupa natin na gusto namang agawin noon? Alam mo naman kung bakit ko ginawa yun, di ba? Hindi ako na maulit yung ginawa sa atin nun. Sinaktan tayo, tinorture tayo. Tapos muntik ka pa nilang gahasain. Para lang makuha yung lupa na ipinaglalaban natin kapalit ng buhay natin. Sige na, sige na. Okay na yan. Mabuti na lang nakahanap na tayo ng bagong lugar. Nakalipat na tayo. Saka sila, pamilya nila Tio dito. Ito na, kain na tayo. Sarah, basta ito yung tandaan mo. Hindi ako mapapahamak sa pagraronda namin. Dahil alam kong meron akong inuwian. Kahit anong nangyari, uwi ako sa'yo. Sarah, Eugene! Pinapatawag kayo ng tiyulito nyo doon. Naghihingalo na yata. Tara! Ha? Tio. Eugene, Sarah, pasensya ka na, Eugene. Hindi kita nasuportahan sa mga pinaglalaban natin. Hindi ko nga nila yung ating lupa at bahay. Tay, bakit ka nagsasorry dyan?
Kasalanan naman ni Eugene yan eh. Dinamay-damay ka sa mga kalokohan niya. Sana hindi ka magkakaganto. Edwin, walang kasalanan si Eugene. Tiya, magpahinga muna po kayo. Babalik na lang po kami. Eugene, Sarah, huwag mo na kayong umalis. Gusto ko lang magpaalam sa inyo at magpasalamat. Tay, Tiyo. Tay. 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 Huwag mo ako hawakan! Sinaran mo kung bakit nangyari ito sa tatay ko. Narinig mo si Tiyo, wala akong kasalanan, di ba? Umalis na kayong dalawa. Umalis na kayong dalawa! Jim, umalis na tayo. Alika na! Oo, dapat umalis kayo dahil kayo umalas sa buhay namin. Oo, alis kami. Maghintay ka lang. Ah! Pati babae pinapatulan mo! Narinig mo si Tito, di ba? Wala akong kasalanan. Kaya nagkadiretso-diretso ang buhay mo dahil sa kagagawan mo. Hindi dahil sa akin! Dahil sa'yo. Kaya huwag mo kong sisisiin. Huwag mo kong sisisiin, Edwin, sa mga kasalanan ginawa mo. Tarantado ka! Di pa tayo tapos. Umpisa pa lang to. Oh. Yan yung libing ni Tio Lito, di ba? Siya mong pumunta, no? Ang pakiramdam ko lang, kailangan ko lang ayusin yung away namin bago pa lumala. Pahinga muna kayong dalawa. Palamig kayo. Wala namang mangyayari kung makikita kayo ngayon, eh. Swerte ko talaga sa'yo. Kita mo na. Alam mo, guilty talaga yung Eugene na yan eh. Hindi siya pumunta sa libing ng tatay ko. Eh, pre, kung pumunta naman sa libing ng tatay mo, sigurado na mga awayin mo eh. Kaya siguro di na pumunta. Kanino ko makakampi, ha? Alam mo, wala akong pakialam kahit malakas yung Eugene na yan dito sa barangay na to. Siyang dahilan kung bakit namatay yung tatay ko at gagawin kong lahat para makaganti sa kanya. Ang problema. Edwin, kamag-anak kita. Pero alang-alang kay Tiyo, hindi kita kakasukan. Pero pag ginawa mo ulit, hindi kita uurungan. Mahal. Mahal. Gising ka. Bakit? Nandito na pala. Natuloy kayo? Hindi eh. Hindi natuloy ang lakad namin. O bakit? Ba't ngayon ka lang? May regalo ako sa'yo. Advance happy birthday. Bakit? Anong birthday? Ang tagal pa ng birthday ko ah. Kaya nga advance, di ba? Super advanced yan. Super no?
Ano ba to? Tatay na ako. Oo, magiging tatay ka na. Hindi nga. Oo nga. Buntis ka. Oo. I love you. Hindi ako titigil. Hanggat hindi ako nakakaganda, Eugene. Ano na kita? Ano kuya? Huwag niyong gagalawin, huwag niyong gagalawin. Tumawag kayo ng ambulansya, ba't sila magbibigay ng first aid? Okay, sige. Kayo ba nakakita ko anong nangyari? Mukhang natake sa puso yung driver eh. Bago mo naman nakauwi ah. Anong meron? Wish ko lang. Ano ginagawa mo dito? Maniningil! Sisigaw ako! Sige! Lumigaw ka. Tignan natin kung may tutulong sa'yo. Eugene! Sarah! Ano nangyari sa'yo? Si Edwin! Ha? Sarah! Itawag mo ako ng tricycle! Sarah! Isang malaking hindi pagkakaunawaan ang namagitan sa mag-asawang Eugene at Sarah at sa kanilang pinsan na si Edwin. Sinisi sila ni Edwin sa pagkamatay ng kanyang ama. At dito po nag-ugat ang malalim niyang galit at ang intensyon niyang gumanti sa mag-asawa. Mahal, ano ba yan? Tama na, huwag ka nang umiyak. Okay na ako. Akala ko kasi... Akala ko... Okay na ako. Sarah, patawarin mo ako. Saan? Hindi mo naman kasalanan to. Ibang tao nababantayan ko ng poproteksyonan ko, pero sarili kong asawa, hindi. Parang wala akong kwentang ama. Parang wala akong kwentang asawa. Eugene, itigil mo yan. Hindi totoo yan. Ang dami mo mang natutulungan dahil sa trabaho mo eh. I'm sorry po, pero meron kayong isang dapat pang malaman. May mga test na gagawin pa kami sa'yo, Sarah. At doon nakita namin na may heart condition ka. May sakit ka sa puso. Oo, delikado ito. Mas delikado dahil buntis ka. Edwin! Uy! Anong ginawa mo sa asawa ko? Ha? Problema na to. Pinsan! Ano ang problema mo? Ikaw ang tinuturo ni Sarah! Hoy! Ako may problema! Ikaw ang may problema! Di ba akong kalaban mo? Bakit dinamay mo si Sarah? Bakit dinamay mo asawa ko? Alam mo, nabalitaan ko nga yan. May nanakit daw sa misis mo. Sorry, pinsan, pero hindi ako yun. Ikaw ang tinuturo ng asawa ko! Gago! Gago ka! Cha, ito na yung in-order nyo. Ayan, kompleto na yan ha. Nandito na lahat yan. Eh, teka, kamusta na nga pala si Sarah? Malapit na yung kabuhanan niya, di ba? Oo nga, malapit na yung kabuhanan niya. Malapit na siya mga anak. Kaya ito, nagtatrabaho ko ng maigi para sa panganganak ni Sarah. Oh, ito na nga pala yung bayad ko. Kasama na dyan last week, ha? Salamat ha. Oh, sige, walang problema. Ikaw pa. Sige, ingat ka ha. Ingat ka din. Salamat. Sige. Thank you.
ginagawa mo dito, Edwin? Singilan na. Wish ko lang Gramps, what? Anong ginawa mo? Hayop ka! Ayan na. Sandali lang. Alalay lang uli. Hinga ng malalim. Sarah! Sige na, isipin mo yung anak mo. Isipin mo si Eugene. Ayan. Ayan, sige. Ayan. Ayan na sana. Very good. Okay. It's done. It's done. Congratulations, Sarah. Eugene. Sa paglipas ng panahon, lalong tumindi ang galit ni Edwin sa mag-asawang Eugene at Sarah. Hanggang sa ang hindi pagkakaunawaan, humantong sa isang malaking trahedya na buhay ang naging kabayaran. Diana. Ang unang bola sa letrang B, 8. Ayan, meron ka. Pasensyahan mo na tong konting tawa namin, ha? Gusto ko ring malaman mo na sobrang laking kawalan talaga ni Eugene sa barangay natin. Hindi kailangan ka. Magsabi ka lang, ha? Handa kaming tumulong sa inyo ng anak mo. Kaya mo yan. Alam mo. Salamat po. Sige, doon muna kami, ha? Tingnan ka na. Mahal. Nakita mo? Naalala ka pa rin ng mga tao nagmamahal sa'yo. Yung mga taong natulungan mo. Ang dami-dami nagmamahal sa'yo. Huwag ka mag-alala. Papakatatag ako. Gagawin ko lahat para gawa natin lahat ng pangarap natin. Para sa anak natin. Miss laki kita. Sir, Sarah, mabili nga. Ay, sige po. Salamat po, Kamusta nga pala yung anak mo? Okay lang naman po yung baby ko. Ito, kayod. Araw at gabi. Pag sa umaga, labandera. Sa hapon ito, ayan, tendera. At sa gabi naman, mananahi ako. Kaya mo yan. Basta huwag kang susuko, ha? Ano na nga palang balita doon sa kaso ni Eugene? Nahuli na ba sa Edwin? Wala na ho eh. Wala na akong balita dun sa kaso. Hindi ko rin naasikaso kasi nga ito, nagtatrabaho po ako eh. Sorry, hindi ko sinasadya. Wish ko lang Sige po. Salamat po,
Paglipas ng 3 dekada, ito na ngayon si Sarah. Kulubot na ang balat, tadtad na ng puting buhok, paralisado ang kalahating katawan at pautal-utal na kung magsalita. 3 ang naiwang anak sa kanya na mag-isang itinaguyod ni Sarah. Siyempre, naaawa ko ng mga anak ko. Parang dinudurog ang puso ko habang nakikita ko hindi sila kumakain. Kahit kasi may mga asawa na ang kanyang mga anak, gusto sana ni Sarah na makatulong pa rin sa kanila. Bagay na hindi niya na magawa simula nang magkasakit na siya. Dinamdam din po niya kasi hindi na po yung mga dating ginagawa niya, hindi niya na po magawa. Hindi na po siya makalabas ng bahay. Pero kung ipagkakaloob daw ng Diyos, mas nais pa nilang maging komportable at masaya ang natitirang panahon na kasama pa nila si Nanay Sarah. Sumasakit po yung likod niya kasi po matigas po yung higaan niya po. Hindi na po siya nakakalabas ng bahay kasi hirap po siyang maglakad. Natatakot po siya na kung lumabas siya baka po madapa siya. Mahilig manood ng TV. Pag may drama, pati siya umiiyak din. Nakalimutan na yata ng mag-iina, pero isa sa kanila ay nagpadala ng liham sa wish ko lang nung nakaraang taon. Wish daw nilang muling manumbalik ang saya at kasaganahan sa loob ng pamamahay ng kanilang Nanay Sarah. Nay, mahal na mahal ka namin magkakapatid. Gusto namin na habang nabubuhay ka, mabigyan ka namin ng kaligayahan. Ikaw lang ang aming nanay na pinakamamahal. Nung hapon ding yun, isang hindi inaasahang package ang inihatid sa bahay ni Nanay Sarah. Wow! Ano yan? TV yata. Nako, Nanay Sarah, ibang klase ang TV na yan. Meron kasi yang isang espesyal na programa na siguradong matagal na ninyong inaabangan. Hi, Christine! Thank you, ha? At ipinahagi mo sa amin ang kwento ng inyong pamilya. Ikinalulugod kong sabihin sa inyo na wish granted na lahat ng nililikli mo dahil kayo ay nasa wish ko lang. Laging masaya ako. Dahil natupad na hinihiling yung mga anak ko. Kahit mahirap kami, napakayaman ko dahil sa mga anak ko. Ang mga ganitong tagpo ang isang patunay na ang mga taong hindi tumatalikod sa mga magulang ang tunay na pinagpapala. Dahil matagal nang hindi nakakapamasyal si Nanay Sarah, mabuti pa isama na natin yan sa listahan ng aming sorpresa. Agad din nilang sinilip ang kanilang magiging tahanan sa loob ng 2 araw. Pero kung nagtataka kayo kung bakit kailangan umalis ng mag-iina sa kanilang bahay, eto ang dahilan. Busy ang buong staff ng programa, kasamang ilan sa kanilang mga kaibigan at kapitbahay dahil sa isang major makeover na mangyayari sa loob ng bahay ni Nanay Sarah. Mula sa bagong bakod, bagong pinturang mga dingding at bintana. May mga bagong kasangkapan din na ide-deliver sa bahay ni Nanay Sarah mula sa ating mga kaibigan. Nakikibahagi po ang CLC Marketing Ventures, maker of Giant Carrier and Home Suite brands, sa inyong pagtupad ng inyong mga pangarap. At dahil po dyan, tanggapin niyo po ang aming regalong furniture showcase, naway makatulong po ito sa inyong mabilisang pagaling. Ilang saglit pa, dumating na ang truck na naglalaman ng lahat ng mga bagong furniture ni Nanay Sarah. Meron diyang bedroom, sala at dining set showcase. Tulong-tulong ang lahat para masiguradong lola-friendly na ang loob ng bahay ni Nanay Sarah. Mula sa kanilang bakasyon sa resort, wala pa rin kaalam-alam ang mag-ina sa naghihintay sa kanilang pag-uwi. Ha? Hindi.
hanggang sa makapasok na sila sa pintuan at tumambad ang sorpresa. Huwag na kayong magtaka, Nanay Sara, dahil bahay niyo pa rin itong inuwian niyo. Dahil sa mga ganitong ngiti at kasiyahan, kaya patuloy ang programang Wish Ko Lang sa pagtupad ng mga pangarap ng ating mga kababayan. Oh, mayroon pang pencil. Hindi na makapagsalita. Napakahalaga po kasi napakalaking bagay po na mapasaya ko po si nanay na mabigyan po siya ng kasayahan bilang po pagtanong ng utang na loob sa lahat ng ginawa niya po para sa amin. Napakalaking bagay po na mapasaya po si nanay. Kaya kahit po wala po akong maisip na ibang paraan kundi sa programa po ninyo lumapit para po matulungan po si nanay dahil hindi ko po kayang ibigay yun. Mga anak po. Dahil binigyan niya ako ng kasiyahan habang nabuhay pa ako. Wala talagang sapat na salita para sukatin kung papaano magmahal ang isang ina. Tulad ni Nanay Sara na dumaan sa maraming pagsubok at kahirapan, pero nanatili pa rin isang mapagkalingang ina. Sapat lamang na tawaging isang buhay na himala ang mga inang tulad niya. Kahit kailan, walang naidudulot na kabutihan ang paghihigante sa kapwa. Ang puot at galit tila isang lason na unti-unting pumapatay sa anumang uri ng relasyon, kaibigan man o kamag-anak. Naway, mas matuto po tayong umunawa sa halip na mag-isip ng masama. At sa halip na gumante, naway, mas matuto tayong magmalasakit. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.